problema na dumarating sa'yo, FJC? Lahat naman ng problema may katapusan. Dadaan, papalit na ng bagong problema. Kaya hindi ako nagpo-focus masyado sa matinding problema. Focus ako sa solusyon dahil yung solusyon ay nagdudulot ng bagong, bagong oportunidad. At as usual, umpisa natin ang ating episode ngayong umaga. Yung pitik natin, di ba? Yes. Pitik economy ni Secretary Shell. Habito. Presyo, Trabaho. kita. Yes. Pag-usapan natin yung kita, FJC, kasi nitong nakaraang linggo, nung nag-umpisa yung buwan ng Marso, itong buwan ng Marso, Women's Month. In fact, nung last Friday, yung Colayco Foundation, tayo, na-involve tayo doon sa Filipina Women's Summit na ginawa dyan sa World Trade Center at binida yung mga kababaihan na nagtatrabaho, nag-uumpisa ng mga negosyo, yung mga kumikita. Alam mo, sa totoo lang dito sa atin, sa ating, sabihin natin, sa ating exposure in the last 14 years, ang mas madami talagang aktibo sa pagpapalago at pagmamamahala ng salapi sa tahanan ay ang mga misis, mga babae. For some reason, mas masinop sila sa pagpapalago dahil ang kanilang focus nga yung kalagayan ng kanilang buhay pinansyal para sa buong pamilya. Kaya naman ang nagiging biktima rin ng mga iba sa kadalasan mga babae. Yes. So, Women's Month, dapat women's focus tayo ngayon. Oo. Dahil sinabi nyo na ang mga kababaihan sa kagustuhan nila makatulong sa pamilya na maka-augment ng income, pinakita nga doon sa Women's Summit na pinakamaraming nag-uumpisa ng negosyo, kababaihan. Pinakamaraming sumasali sa mga racket, legal o illegal, kasi yung racket hindi naman daw ibig sabihin masama kagad Common word lang yun. Common word. Pakulo. Sabi niya, pakulo. Pamamaraan. Legal o hindi, kadalasan babae. Doon sa hindi legal, yun nga nakakalungkot. Ang pinakamas malaki na nabibiktima ng mga investment scams, kung meron man na gusto nilang ma-augment ang kanilang income, ay mga kababaihan. At saka, alam mo naman ng Pilipinas, kilala rin sa buong mundo. As far as women's rights and women's progress are concerned, nangunguna ang Pilipinas sa buong mundo. Mas madaming women executives and women in politics sa Pilipinas. Kumpara sa ibang bansa. Mukhang mas binibigyan natin ng poder at kapanipaniwalang trust ang mga kababaihan dito sa ating bansa. At tama rin naman. Yes. At kaya nga minabuti natin na idikit yung kababaihan at yung investments sa ating special episode ngayon na meron tayong panauhin live dito sa ating studio. Tatalakayin natin yung mga madami tayong natatanggap ngayon sa email, sa text, sa Facebook page ko, dun sa mga tungkol dun sa mga opportunity sa pag-invest at meron din namang mga questionable promotions na gusto natin tatalakayin. Kaya wag nating kakalimutan remind natin sila Alman, mga ating mga taga-subaybay ngayon, mag-text kayo dito sa 0921-431-1044 or direct line 882-2378 at madami kayong gustong itanong sa ating special guest in a short while at napaka-exciting ito pag-uusapan natin. Oo. Kadalasan yung mga nagte-text sa atin dahil meron tayong promo rito, yung mga very active na nagte-text, lalo na yung mga sumasali sa ating mga contest. Halimbawa, yung contest natin noong Valentine's tinanong natin anong gagawin nyo sa 2,015 pesos sa Valentine's Day. Alam nyo, sa benefit ng ating guest, kapag maganda ang sagot nila, bibigyan namin sila ng 2,015 pesos. Para dun sa Valentine's Day at dun sa question natin noon, ang nanalo ay si Jocelyn Ramirez ng Caloocan. Makikipag-ugnayan po sa inyo si Johnny Manubay, ang aming media affairs, para sa inyong pagkuha ng inyong premyong 2,015 pesos. Nung nakaraang linggo, si Eduardo ng Santa Rosa, Laguna, 55 years old na to. Siya ang nanalo ng 2,015 pesos dahil siya ang sumagot dun sa tanong, ano ang gagawin nyo sa 2,015 pesos ngayong summer? Kasi ang daming sumagot. Hindi lang siya. At kanya napiling hindi lang maganda. Merong saysay.
Ang sinagot niya, ang gagawin niya sa 2,015 pesos, mag-enroll siya sa driving school para madagdagan yung halaga niya doon sa pinagtatrabahuhan niya sa Singapore. Papunta siya ng Singapore. So, Eduardo ng taga Santa Rosa, Laguna, congratulations. Ang tanong pa rin natin ngayong linggo, dahil hindi pa naman, paumpisa pa lang ang summer, ano ang gagawin nyo sa 2,015 pesos ngayong summer? At pag maganda ang inyong sagot, kayo, katulad ni Eduardo at ni Jocelyn Ramirez, mananalo ng 2,015 pesos. Pero katulad ng sinabi mo, FJC, kung gusto nyo makilahok sa aming discussion, may tanong, may comment, mag-text po kayo sa 0921-431-1044 or tumawag sa 882-2378. Dahil ang ating panauhin, FJC, ako na magbigay ng honor, ang ating panauhin ngayon dito sa Pera Mo Palaguin Mo sa 558 DZXL, ang nangunguna sa inyong mga radyo, ay walang iba kundi ang Division Head ng Enforcement and Investor Protection Department ng Securities and Exchange Commission. Wala pong iba kundi si Attorney Lalaine Monserrate. Yan. Good morning, attorney. Welcome to Pera Mo Palaguin Mo. Good morning po sa inyong lahat, sa mga listeners. Alam nyo, itong aming programa, ang aming one of our missions here is educate ang ating publiko kung ano yung dapat bigyan diin pag sila gusto magpalago ng pera, mag-i-invest o magnegosyo. Meron thin line ho dyan di ba? Ano ba yung, pag ako ba nagbabayan sell, investment ba yan? Saklaw ba ng SEC yan? Ano ba yung investment? Pag sinabing investment, under the law, yung regulatory body natin is the Securities and Exchange Commission. Kayo ang head ng enforcement division yan. So, dyan madami kasing nagkakaroon ng, sabihin na natin na minsan hindi pagkatamang intindi. Sa kagustuhan natin ng ating mga kababayan na magpalago. Ang iba'y napapasok sa, sabihin na natin maling paraan. So, ano ba yung saklaw ng SEC? Tsaka kung pwede ko idugtong, ano ba ho yung Securities and Exchange Commission? Oo. Ayan. Bago po ang lahat, gusto ko lang pong sabi sa public na talaga pong ginagawa din po namin itong information dissemination. Kasi ang nangyayari po, pag ang mga tao, ang publiko na bibiktima na ng scam, hindi na po na ibabalik ang pera. Ang pera nandun na sa company, kung sino mang scammer yun, nandun na ang pera. Tapos, hanapan nila, gusto lang nila makabalik ang pera. Hindi na po na ibabalik. Wala pong kakayahan din ang SEC na maibalik po yung pera na na-invest mo dun sa mga taong scammer. Kaya ginagawa din po namin ito. We go around the country. Sumasama po kami sa BFP sa Financial Education Expo nila. And ina-explain po namin itong mga scams na to na circulating or nandito po sa Pilipinas, hindi lang po abroad, pero nandito sa Pilipinas. Okay. Pero yung sinabi niyong scam, yung word na scam, meron bang scam na legal? Pag sinabi po na scam, talagang hindi po legal yon. Hindi kasi meron legal na negosyo ng tagilid. Buy and sell ako. Tapos imbitahin ko si Arman, meron akong produkto, buy and sell, malakas ang kita. Hindi siya marunong magbenta. Okay. Delikado siya. Ang Securities and Exchange po Commission, ang Securities and Exchange Commission, siya po yung regulating bodies for securities industry sa Pilipinas. Yung sinasabi pong securities industries, limitado lang po yon. Like, naka-define po sa aming batas kung ano po yung mga securities na sinasabi. Like yung shares of stocks, bonds, debentures, evidence of indebtedness, investment contracts. Pero ito po kaya kami, medyo active po kami sa mga scams kasi pasok po yung investment contract sa sinasabing security. Ibig sabihin niya, halimbawa may produkto ko. Halimbawa magtatayo ako ng, binatin kami ni Arman, meron kami lupain na may beachfront. Magtatayo kami ng resort. Kulang ang pera namin. Mag-iimbita kami ng, sumali kayo, mag-invest kayo dito. In exchange, bibigyan namin kayong bahagi ng pag-aari. Yun, saklaw niyo yun. Saklaw po namin yon. Kasi kailangan po, bago mag-offer, securities din po ang tawag doon, non-proprietary membership in
in mga clubs and Ganyan, kaya oo. mga time sharings po ang tawag doon. Okay. Kailangan po, meron po pa din siyang secondary license from the commission. Meron kaming parang special na lisensya. Meron po. Ito lang po ang gusto ko ding pakatandaan din po sana ng public na hindi po, kung ang isang korporasyon ay nakarehestra po sa SEC, binibigyan po siya ng sinasabing primary license. Pero yung pong primary license, kulang, hindi po yun sapat. Kasi kailangan po na kung mag-o-offer na sila ng security sa public, meron pa siyang sinasabing security. Kumbaga, ang tawag namin doon, yung primary license, yun ng birth certificate. Yes. Opo. Na pinanganak na yung kumpanya. Oo. Ngayon, para yung kumpanya isagawa yung gusto niyang isagawa, kailangan pa siya kumuha ng pangalawang lisensya. Opo, yan po. Pero kung ang lisensya ko nasa primary purpose ko mag-trading, halimbawa, buy and sell, kailangan pa ba akong permit sa SEC ng additional license to actually buy and sell? Hindi na po. Kung sinasabi pong buy and sell, kung produkto talaga, hindi na po kailangan. Pero Okay. kung buy and selling of securities, Yung pag-aari sa akin, ganon. sa'yo po yung pag-aari. Oo. Pero kumukuha ka ng investment sa public kasi kailangan mo ng additional na fund. Di po ba? Okay. So, kailangan po, bago ka kumuha sa public ng fund, kailangan meron po sa amin. Hindi, kung halimbawa, para klaruhin lang natin, meron akong produkto, sasabihin ko sa public, kasi si Arman, interesado. Ano pong produkto halimbawa? Halimbawa, sa ang produkto natin, magbukas ng, halimbawa, magbenta ng gadget. Halimbawa, isang Sige gadget. Sabi ko, Arman, kailangan kong bumili ng 1,000 gadget. Bilhin mo yung isa, sali ka na, para pagbenta ko, kasama ka sa tubo. In other words, sasamahan niya, yung pera niya, gagamitin ko pambili ng produkto. Hindi Hindi ko siya binibentahan ng produkto. Hindi na po kailangan. Hindi Kasi na yun talaga, buy and selling talaga lang yun, nung produkto. Kailan ko kakailanganin na meron akong SEC? Pagpasok ka na po dito sa mga definition po natin ng securities. Na Halimbawa, saklaw. distributor ko lang siya. Arman, mag-distribute ka ng produkto ko. Ha? Ha? Then- Tingnan natin kung pareho yan ng tanong ng ating caller na si Conchita Holgaldo ng Okay. Cruz Naligas, Quezon City, sa line 10. Tingnan natin kung siya ay may katanungan tungkol sa investments sa ating panauhin, si Atty. Monserrate ng SEC. Hello, Ma'am Conchita. Hello? Hello? Hello, Ma'am Conchita. Yung pa-contest, anong gagawin nyo sa 2,015 pesos, Ma'am Conchita? Ano po yun? Ano? Honor student. Anong gagawin nyo sa 2015 pang graduation? No, wag, Ma'am Conchita, kulang po tayo sa oras. Ano pong Okay, sige, Ma'am Conchita, we will take note of that. Makinig po kayo kung meron pang tatawag o meron pang magte-text, anong gagawin nila sa 2,015 pesos. Makinig lang po kayo sa ating programa, Ma'am Conchita. At salamat! Bye-bye. Tuloy natin yung ating talakayan doon sa... Kailan siya nagiging Kailan? kailangan i-require na yun po matanong yun? SEC permit o license. Yung pong kasing sinabi mong example, mga gadget po yun, trading talaga yan. Halimbawa nga, ako, attorney, meron akong mga produkto, mga gadget. Gusto kong gawing distributor si Arman at madami pa. Kailangan kong madaming distributor. Uunahin ko siya, Arman, join me as a special distributor. Ha? Pag makapagdala ka pa ng ibang distributor, meron kang bonus. So, meron ako arrangement sa kanya, sasali siya, sabihin natin, 10,000, 50,000, pag sumali ka, distributor ka na, you will be entitled to X number of gadgets, halimbawa. Pero for every new distributor na maipasok mo, meron kang additional bonus o meron kang additional kwan.
Yan ba kailangan pa ng Hindi SEC? po kailangan. Kasi Hindi kailangan. ang ano mo po doon, consideration mo kung bakit ka sumali doon sa company because may Gusto mo. product, merong produkto ka na binibenta. Unless gusto mo talagang maging member or shareholder ka na. Eh, hindi nga, distributor lang. Kung distributor po, okay lang po yun. As long as nagdi-distribute talaga siya nung Yung produkto. Ang Eh, kung- consideration po kasi palagi, bakit ka nagjo-join sa company, you want to earn commission, you want to earn income, because of the products sold therein. Oo. So, kung ang produkto, sabihin natin, mag-exaggerate na ako, yung produkto 10 piso, ibibenta ko sa kanya ng, sabihin natin, 20 piso. Tapos yung bibili, 100 piso. Malaking kita. Suppose para ma-share din sa mga distributor. Walang pakialam may SEC doon. Basta't may produkto. Basta po may produkto, pero ang tatanungin po kasi natin din diyan, may fair market value po ba yung produkto? Halimbawa, 10 pesos nga lang, o kung binibenta na siya ng 100 pesos o 150, parang sobra-sobra na din yun. Pero Bakit kung ka- nakikinabang yung mga distributor, madaming distributor, Yun bago nga, umabot yun doon po sa ang end isang user. question natin doon. Bakit ka sumasali doon? Is it because of the product or because of the commission? Ayun nga nangyayari, commission dahil distributor ako, kailangan. Kasi sabi nyo, pag ako distributor, okay lang. Eh kung madami ng distributor, di madaming kumikita, lumalabas, napakamahal na ng produkto. Opo. Pero kung yung produkto yun, sa akin walang makukuha, Kasi di- po yung papasok na po tayo doon sa sinasabing, di ba may mga multi-level marketing Correct. network. Yan ba saklaw ng sa SEC? MLM. Actually po, ang MLM kasi may legitimate na sinasabi. Oh, Meron madami. namang illegitimate, Madami, diba? oh. Yung marami pong MLM, I just like to clarify, ang SEC po kasi we're more on the securities aspect. Pag pyramiding po na defined na chain distribution plans or pyramiding scheme, nasa Consumer Act of the Philippines po yun at DTI po ang nagpapatupad. hindi na nun. SEC yun. Hindi po SEC yun. Pero ma'am, Attorney Monserrate, pag ako nilapitan ko naman si FJC at sinabi ko maging kasosyo ka, kasi na-pick up ko yung sinabi niyo kanina, kasosyo o shareholder ka dito sa kumpanya na ito. Ako po ba o itong ginagawa kong pag-imbita na maging kasosyo si Mr. Colayco or ang publiko under SEC po yun? Yes, pero meron po kaming sinasabing limited number, not less than 20. Kung Okay. 20 people na ang nakuhaan mo ng investment, 20 persons above, Opo. registrable po yan sa amin. Kasi that's investment taking na po yan. Pasok po More yan than sa- 20, ibig sabihin, you're now getting money from the public. Yes, yes. Below 20, Below 20, pwede. pwede. Kasi pwede pong mga close friends mo lang dahil kailangan. Ano mo pong ng- ibig sabihin ng pwede? Pwede Don't hindi need na ako SEC. hindi na ako magrehistro sa E SEC. Kailangan mo po, pag above 20 ang kinuhaan mo investments from the public dahil isusustinin mo sa business mo, Opo. kailangan po may secondary license galing po sa amin. Linawin ko lang po parang pagbigyan niyo ako elementary pag ako may taxi driver, sabi ko sa 10 mga kasama ko na taxi driver, magtayo tayo ng korporasyon, magtayo tayo ng taxi corporation, taxi company, kailangan kong irehistro yung kumpanya. Tama po ba ako? First, opo. Sa SEC. Yes. Yun po yung sinasabi niyo kanina, sabi ni FTC, Primary license. primary birth certificate. Okay. Pero pag ako umabot na sa ika-20, 21, 22 na taxi driver na hinihingan ko, kailangan na naman akong humingi pa Opo. ng isa pang permiso. Permiso. Lisensya na po yun. Yes, that's investment taking na po kasi. Generally, ang tawag na sa amin yan, you are entering into investment contracts. Yung investment contracts na po yun, tapasok po yun sa definition namin na securities. So, pag more than 20 na, that's offering securities to the public that needs Eh kung secondary. eksaktong 20. Kasi ang nakalagay lang po, not less than 19. Not less than 20 pala. So, So, 19 above. up to 19, Pwede pa. Yes. 20 kailangan na. Kailangan Hindi ko nang kailangan. iparehistro. Okay. Ngayon, kapag Maliwanag. ano naman po ang mas mahal ba, mas tedious ba, mas mahirap ba, mas babantayan nyo ba ako? Ano pong kinaibahan pag 20 na, pataas, I am in, anong tawag nyo roon, yung nag-iimbita na o nanghihikayat na akong mag-invest ang tawag nyo na public, sabi nyo kanina. Ano ang pinagkaiba? May mas malaki ba akong babayaran?
mas sinusuri nyo ba ako? Ano pong nangyayari? Kumpara dun sa 10 lang kami kanina. May isa po kasing departamento sa amin na sinasabi natin Corporate Governance and Finance Department. Yun po ang doon nagsasubmit po ng sinasabing registration statement or application for secondary license para dito sa mga take those companies or corporations taking investments or getting investments from the public. Tapos po, meron po kasi yung medyo makapal po yung requirement, may fee po na binabayaran. Pero ang kapalit naman po niyan sa para sa publiko naman po, protection ng ating public kasi they will be required to submit not only quarterly reports, merong semi-annual, meron pang annual But, reports. Dahil doon po namin tinitingnan kung ito bang company na to, pwede talagang maibalik yung investment nila. Or may kakayanan ba itong company na to sa income statement? Kasi sa financial statement, makikita mo din po kung kumikita talaga yung company. So from there, makikita mo na may capacity maibalik yung ininvest sa public. So, Ininvest ng public. ang tinitignan nyo yung ownership sa kumpanya, ay yung example ko na resort. Magme-member ka sa aking resort. Securities ba rin yun? Yes po. Securities din Membership. yun. Opo. Ang tinatawag po doon ay non-proprietary certificates or memberships in corporations. Sa claw ng SEC. Sa club po ng SEC. So, the moment ako may kumpanya at nagbebenta ako ng participation Yes. sa publiko na may halong kita na pinapangako, sa claw na ng SEC yan. Baka itong ating caller na to, Armand, tungkol din dyan. Tingnan natin kung si Yolando Fandinho ng Santa Mesa, Manila, calling from line 10. Hello po. Hello, sir. May tanong po ba kayo o may gusto? Anong gagawin nyo sa 2,015 pesos ngayong summer? Yes. Apo. Apo. Electric pan. Electric pan. Ano? Halo. Okay. Ano yung second option? Ah. Okay. Yeah. Pamaypay. Thank you, Mang Yolando Fandinho ng Santa Mesa, Manila. Tuloy-tuloy po kayo makinig. Thank you. Tuloy, ang usapan. Ma'am, yung mga, di ba, parang private usapan na namin yon kung kaming mga inimbitahan ko na mag-invest doon sa kumpanya ko. Kung sasabihin niyo po na na usapan niyo na lang yon, pero more than 20 po kayo. Aha. Diba? So, kung mangyari po na bumagsak o hindi nakabalik na yung investment mo, Apo. wala po kayong sisisihin kasi hindi po kayo Pero, ma'am, Ganun na nga. hindi po teka. kayo Ganun na nga eh. naghumingi ng amin. So, ibig sabihin ba kapag ako nirehistro ko yung aking security, sumunod ako lahat dun sa patakaran, piti yung pag-submit ng mga financial statements, monthly, quarterly, semi-annually, ibig sabihin ba sigurado kikita na yung investment ko? Hindi ko naman po sinasabing sigurado, pero more or less may protection po kayo. Protection, Kasi for every quarter po, tinitingnan na kaagad ng mga accountants natin na may kita naman. Kasi kung hindi, sasabihin na ng SEC na hintuan mo na muna yung pagkukuha mo ng investment sa public or kasi hindi ka na makakabayad pagdating ng Ang focus nyo, yung pag-anyaya ng investors, hindi yung pag-guarantee ng negosyo. Yes. So, kasi po Yun lahat ang, naman ng wala negosyo namang sigurado naman, sa mundo. correct. Wala Tama. naman. Yun ang kalawan ng maliwanag na mawawalan ka ng proteksyon ng gobyerno kung sumali ka sa isang sitwasyon na to begin with, wala sa lugar.
Okay. Okay. FJC, magpo-pause lang tayo sandali. Pagbalik natin, medyo ipapasok ko na yung mga ibang tanong. Okay. Attorney Monserrate, katulad ng mga, pwede ko bang magtanong yun, yung, hindi ko lang banggitin yung pangalan, pero banggitin ko yung mga schema nila. Sabihin nyo po yung komento nyo para may babala naman sa ating public. Okay? Oral One Makati, professional, high-touch guest service. Time check ako. Facilities. Oral One Makati, free Wi-Fi near the airport and Central District. Home like comfort. Oral One Makati, the first gold standard business hotel. Call 737-3800 to book now. Di ko sinasabi sa'yo na magkakakotse ka next year o magkakakondo ka next year. Di ko sinasabing magkaka-house and lot ka na may swimming pool at sariling bakuran o magiging manager ka ng sarili mong fast food restaurant. Di ko sinasabing makakapag-European tour kayo ni Mrs. next month o mapapag-aral si Bunso sa UP at si Kuya sa Ateneo sa susunod na pasukan. Di ko sinasabi ang lahat ng ito para pulahin ka na maraming pwedeng mangyari sa buhay mo bukod sa kung ano ang meron ka ngayon. Ang sinasabi ko lang, walang mangyayari kung manonood ka lang. kskcoop.com. Sabi ko sa'yo, posible ang mga ito. Someone once said that you have two choices when you wake up every morning. Get back to sleep and dream again, or get up and chase your dream. If you choose to chase your dream, get in touch with us. Pera mo, palaguin mo. Call Calico Foundation at 637-3731. 637-3731. Oras sa DZXL 558, maasahang public service, 32 minutes after 11. Sa'yo ng Isuzu. Dance class na! Kili conscious ka ba? Ay, don't let sweat and dark underarms limit the way you move. Use Rexona Whitening Deo for all-day freshness plus whiter underarms with everyday use. Kaya wag nang maging Kili conscious and just move with Kili confidence. And 5, 6, 5, 6, 7, 8. Use Rexona Whitening every day. Rexona, it won't let you down. Now available in the new Mega Deo Lotion Sachet. D558, nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Nagbabalik po ang pera mo, paluguin mo dito sa DZXL 558. Ito po ang inyong lingkod, Arman Benko, kasama si... FJC po ito at today, pinag-uusapan natin yung madami-dami tayo kasing feedback na natanggap na madaming napaka-interesado talagang magpalago ng kanilang saving o gusto nilang maging, sabi nga nila, investor. Ang atin namang paningin dyan is wala namang masama na everyone should invest and save. Ilagay lang natin sa tama at sa tamang pag-intindi sa bawat lagak na salapi. So, Attorney Monserrate po ang ating panauhin galing sa Securities and Exchange Commission, ang namumuno, ang division head ng sana po tama ang pagkasabi ko sa inyong division. I-correct ko na lang po Enforcement and Investor Protection. Ma'am, yung enforcement, ano po ba yung ano po ba sa Tagalog ng enforcement? Pinipilit? Hindi naman. Hindi po. Bale, ano lang po, kami yung nag-i-enforce ng lahat ng batas ng Nagpapatupad. nagpapatupad Oo. ng batas na pinapatupad ng SEC. Okay. ma'am, itong isang caller ending with 5215, ang pangalan niya si Eunice from Batangas. Tanong dito, ano ba ang what is SEC's thought on the so-called profit sharing being introduced by some marketing groups these days? They have products you have to buy and your investment will earn about 25% in just a month. Ano ba ang pananaw nyo? Dahil madami ho ito ngayon lumalabas. Ang profit sharing po, wala naman pong diferensya doon, di ba? Kasi profit sharing nga. Kaya lang, yung problema po yung sabi po ng caller ay Ano yung pananaw nyo dyan sa mga ganyan bagay? Nangangako ng 25% in a month,
Ang Profit. tanong po kasi dyan, una, saan kumukuha ng pangbayad yung sa 20% profit? Meron ba itong business na, itong company ba na to, may business na engaged talaga siya doon, na may capacity siya na maibalik ng 20% yung perang ininvest mo? 25% pa yata ang sabi. Oh, ano? hindi. Siguro ang tinatanong ni Eunice ito ako isang kumpanya, sabi ko sa kanya, sumali ka sa marketing namin, you invest so much for the product at kikita ka ng 25%. Ang saklaw ba ng SGC ito dahil parang nasa buying and selling ito Profit sharing, wala, sako po ng SEC yan. Pero yun na nga, pag sinasabi kasi may produkto, medyo doon po tayo, meron po kaming memorandum of understanding with DTI. Doon po sa DTI kasi meron po silang parameters doon sa profit sharing na yan. Dito lang po kami on the issue na bakit kailangan mag-recruit ka sa for every recruit mo, yung mga downlines mo, kumikita ka doon. So, siguro ang tanong, ano ba yung pagkakaiba ng investment product, nakikita ka, at saka buying a product? Ang buying po kasi, pag sinabing buying, merong kapalit. Bumili ka ng sapatos. Bumili ako ng sapatos, nandiyan po outright yung sapatos. Oo. Di po ba? Yun, for every amount, merong kapalit kang produkto. Ma- Pag sinabing profit sharing, wala pong kapalit doon. Kasi ang kapalit mo lang doon, sa ininvest mo, pera din ang ipapalit sa'yo. Diba? Siya, pakisabi nga ulit para malawanan ko. Pag nag-invest ka po sa profit sharing, ang ibabalik sa'yo, profit, pera din. Hindi Pera-pera lang yan. Pera-pera lang po. Walang produktong kapalit yun. Pero yung profit ngayon, bakit nagkakaroon ng profit? Dapat yung company, meron muna siyang Produktong ini-engage siya na business. Na kumikita siya doon, kaya makapagbibigay siya sa'yo nung pre-promise na 25% Na pera din. na pera. So the negosyo may be a goods or services. Yes, goods or Produkto o serbisyo. Yes. Okay. So yun ang dapat intindihin ng inaanyaya sumali. Ano yung makukuha mo in exchange sa pinapasok mo? Yes, yun po dapat ang primary Ay, sabihin, consideration. certificate, you now own 1 pair of shoes. Halimbawa, or 20 pairs of shoes. Meron kang certificate. Wala sa iyo sapatos, pero meron kang certificate na nagsasabi, may pag-aari ka, na sabihin natin, 20 pares na sapatos. Example lang naman. No? Ngayon, pag ikaw pag nabenta mo yan, certificate din ang ibibigay mo doon sa nabenta mo. Nag-hire ka ng downline mo, yung sinatawag ng new distributor, bibigyan mo rin siya ng certificate ng, siguro, imbes na 20 shoes, 15 na lang. Under ba yan sa SEC, Ma'am Hindi- Attorney Mancerate? Hindi po. Kasi pag sinabi po kasing kapalit na shoes, dapat shoes talaga ang kapalit Hindi mo. certificate. Hindi certificate na meron kang pag-aari na 20 shoes Security doon. na yun, pag ganun ba? Hindi pa rin. po. Kasi medyo po ang Gray technical area po yata. ang securities na sinasabi. Alam niyo si FJC do sa libro niyang Making Your Money Work. Appreciate ko yun. Available po yun sa National Bookstore. Doon kasi sinabi nga meron dalawang simpleng klase ng investment. May binibili ka or may pinapautang ka. Kaya akala nung iba napaka-eksperto ko sa investments pero binasa ko lang yung libro na yun at inintindi ko. Bumili ka raw ng shares of stock, bumili ka ng lupa, bumili ka ng bagay, tapos nabenta mo ng mas mataas. Yan yung isang paraan ng pagpapalago ng pera. Yung iba naman, yung isa naman ng pagpapalago ng pera, magpautang ka. Tapos merong ibinibigay sa'yo na benepisyo, ang tawag interest. Yun yung kita. Kadalasan, regular binibigay, baka installment na binibigay, pag minsan pinapangako pa. Sabi nga doon sa libro niya, yung buy investment, yung meron kang binili, hindi po raw pinapangako yung kita. Miski na yung mga bumili ng lupa, hindi naman pinapangako na kikita o lalago ang presyo ng lupa 10% a year. Binibigay lang nila yung historical performance. Miski na doon sa stock market, sa mutual fund, binibigay lang nila yung historical performance. Pag meron pong lumapit sa akin at naintindihan ko yun na meron pala akong bibilhin at hindi nila mapapangako, hindi po nila ako mahihikayat pag hindi nila sinabi sa akin yung 25% a month. Paano po mako-consummate? Paano makakahikayat at paano mahihikayat yung hinihikayat kung hindi naman niya masabi kung ano yung paglago?
Katulad po nun, 25% a month, sabi ni Ma'am Eunice, yung nag-text sa atin. Yun nga po, kailangan malaman mo ang company. Kilalanin mo muna ang company. Sino ba ang mga sino- operators ng company na to? At ano din po, titingnan mo doon po yung background ng company. Ano po ba yung performance ng company na to? Huwag ka pong papasok kung halimbawa baka rehistro pa lang. Kasi wala pa po yung reputasyon na record, masasabi. yeah, Yung track record. So titingnan mo din po yung mga officers nun at kung ano yung background ng company. Tapos, from there, magtanong-tanong na po sa SEC. Marami din po kami sa website namin ng mga pinapalabas ng mga warnings from time to time, advisory to the public, na these companies are doing illegal things. Medyo ito ay Mag-iingat na. mag-ingat po kayo sa pag-i-invest dito dahil ito ay may findings ang SEC na may ginagawa po ito. In fact, recently, meron kayo advisory na madami rin kami natanggap dyan at sinabi namin. Binasa lang naman namin yung advisory nyo. Ang Dami problema na kasi, nag-react. yung kumpanyang yan, Dito? yung kumpanyang yan, sabi nila, hindi naman daw sa Pilipinas, abroad. Eh di lalo kang dapat mag-isip, no? Wala. Opo. Ang stand po naman po kasi ng SEC, yung may mga tumatawag po sa amin dahil nagagalit sila doon sa pinalabas namin warning. Ang sabi po namin, kasi doon daw sila sa Saudi nag-ooperate. Ang sabi naman namin, wala pong problema kung doon. Pero kung dito po kayo kukuha ng investment sa mga Pilipino na nasa Pilipinas, ang requirement po namin, sa cloud po namin, magrehistro po kayo at humingi po kayo ng secondary license. Tama. Saka po may requirement din po, aside from the company na registered sa amin, sabi ko nga secondary license, yung mga dealers, brokers, yung mga associated persons, kailangan pa din po nakalisensya sa amin. Ay, Paano nyo malalaman kung nakalisensya? Check na lang po ang aming website kasi nakalista po doon yung mga pumasa sa exams namin na registered brokers. License. License. Very good. Ang problema kasi sabi nila, hindi naman kailangan dahil kami marketing distributors lang. Eh, doon nagkakaroon ng gray area. Kung Yan ano nga yung... po, pero Parang labeling lang naman yata yun. yung no, ma'am? sinasabi po nila na may mga uncitral pa silang sinasabi, binasa naman po namin yun, wala naman pong nakalagay doon. Pero sinasabi nila sa public na free trade, etc., etc., hindi naman po nandun nakalagay talaga. Kaya ang stand pa din po ng SEC, kahit hindi po nakarehistro sa amin yon, pero nagpalabas po kami ng warning para lang po sa protection ng At public mag-ingat. na yung scheme nilang yon, pag Pilipino ang bibentahan, yung mga dealers na nagbebenta at yung company, dapat nakarehistro sa amin. Well said. Well said. Meron pong caller tayo, si Domeng Fajardo ng Antipolo. Hello, Mang Domeng. Good morning po. Anong gagawin nyo sa 2015 pesos ngayong summer? Okay? Okay. Nang investment. O, dapat makinig kayo dito. Dalang guest natin, si Atty. Monserrate ng Securities and Ano Exchange yung Commission. offer sa inyo? Mag-fishball kayo. Panggatong. Binibentahan kayo ng panggatong. Okay. So, nga in other naman, words, Mang Doming, ang plano nyo, pumasok sa ganyang negosyo, magbenta ng fishball. Ikaw ang magbebenta ng panggatong ng fishball. Okay. Halimbawa lang. Okay. Okay, pero paalala, Mang Domeng, ha? Fire Prevention Month ngayong Marso, ha? Mag-iingat sa sunog. Thank you, Mang Domeng Fajardo of Antipolo. Okay, super ka okay. lang. Thank you, Mang Domeng. Ayos, Okay. ha? Okay. Maganda, Very maganda. good. Kung mabebenta Kung nyo. mabebenta mo yung... tapos, kung hindi malulubog sa tubig, yung panggatong. Pero, Mang Domeng Fajardo, Okay. very good, very good. Okay, Mang Domeng Fajardo. Okay, Okay. Mang Domeng Fajardo, iti-take note namin, ha? Iti-take note namin. Ha? Maganda yung pagkabigay mo ng kwenta. Thank you. Makikinig ka lagi. Sinong Muna. guest natin? Sinong guest natin? Sinong guest natin? Sinong guest natin ngayon?
Yan talaga, yan talaga. Very good. Malaki tsansa mo ngayon, malaki tsansa mo. Thank you, Mandome Ako Fardo. na. Alam mo, Arman, madaming Thank you. nagtitext sa atin, banggating ko lang na iba, pero isa lang request ha, meron dito naghahanap na asawa, hindi ho kami marriage broker. O hindi Ibang ho kami- investment yan, ibang investment. klaseng investment yan. Meron dito tungkol lang sa lahat ng 2015. Mamaya, banggitin natin Madami lahat ho sila. ito at ma-assure namin ho kayo na babasahin lahat ng amin ito at kami, lahat ng nag-submit ng text ay kasama sa contest. Hindi, lahat yan babasahin at i-evaluatein ng aming committee. Assurance ako sa inyo yan. Okay. Although napakadami na nito. Napakadami. Katulad nila Jocelyn Ramirez tsaka ni Eduardo ng Santa Rosa, Laguna, may chance kayong manalo ng 2,015 pesos. Kung magte-text kayo, ano ang gagawin nyo sa 2,015 pesos ngayong summer? I-text nyo lang po sa 0921-431-1044 or tumawag po kayo. Kung may tanong kayo sa ating panauhin sa Division Head ng Securities and Exchange Commission, yung sa kanilang Department na Enforcement and Investor Protection, si Attorney Lalaine Monserrate. Ang pera mo, palaguin mo, ay magbabalik pagkatapos po ng maikling paalala. Meron pa nang nagpapabati dito. Offering of business concierge service, excellent Bati. room facilities, Aurum One Makati, free Wi-Fi near the airport and Central District, home light comfort, Aurum One Makati, the first gold standard business hotel. Call 737-3800 to book now. Di ko sinasabi sa'yo na magkakakotse ka next year o magkakakondo ka next year. Di ko sinasabing magkaka-house and lot ka na may swimming pool at sariling bakuran o magiging manager ka ng sarili mong fast food restaurant. Di ko sinasabing makakapag-European tour kayo ni Mrs. next month o mapapag-aral si Bunso sa UP at si Kuya sa Ateneo sa susunod na pasukan. Di ko sinasabi ang lahat ng ito para bulahin ka na maraming pwedeng mangyari sa buhay mo bukod sa kung ano ang meron ka ngayon. Ang sinasabi ko lang, walang mangyayari kung manonood ka lang. kskcoop.com. Sabi ko sa'yo, posible ang mga ito. Someone once said that you have two choices when you wake up every morning. Get back to sleep and dream again, or get up and chase your dream. If you choose to chase your dream, get in touch with us. Pera mo, palaguin mo. Call Colico Foundation at 637-3731. 637-3731. Okay, nagbabalik po ang pera mo, paluguin mo dito sa DZXL 558, ang inyong maasahan sa public service. And of course, kasama natin si Francisco J. Colico, FJC. Attorney Lalaine, meron akong tanong sa inyo dahil may natanggap akong text at email at nagtatanong sila, meron daw bagong kumpanya, mahanap ng mga distributor at may binanggit silang pangalan at ginugol namin, di namin makita. Paano ba namin malalaman kung isang korporasyon ay talagang registered sa SEC? Yung mga, pati na rin yung mga nakikinig sa atin, kung gusto nilang check-in, kung isang kumpanya ay lehitimong kumpanya, saan ba nila makikita ba yan? Sa website ng SEC? Ano ba numero ang tatawagan nila? At sa website po na, makikita mo muna kung nakarehistro sa amin yung korporasyon. Pero kung as far as legitimacy ng kanilang operations, doon po kami, doon ka po papasok sa, i-click mo po doon sa investor alert. Investor alert. Investor alert sa kayong mga public warnings. Kasi nandoon na Meron na sa website nyo. meron po. Tapos yung mga corporations na meron pong cease and desist order na sinasabi na Makikita in-issue rin ang doon. SEC. Makikita din po sa website namin. Ito kasi- Companies where cease and desist order were issued by the Commission. Yeah, po, alimbawa, itong kumpanya ito, may pangalan siya, tapos nag-iimbita siya ng distributor. Parang may pangako din kikitain. Kung ako, bagong salta, nakita ko lang, anong ma-advise yung dapat na pwede kong gawin para magbigyan lang ako ng tamang batayan. Yung sinasabi ko po kasi kanina na yung birth certificate, yung certificate of registration po ng SEC. isang company, hindi po ibig sabihin yun na. Kasi pag Na pwede ka na mag-alok ng pwede ka na investment. mag-alok ng investment. Sinasabi ko nga po palagi sa mga
nakakausap ko sa aming mga public service din pong na para po lang yung teacher. Kung teacher ka po na nakagraduate ka ng education, may diploma ka. Pero hindi pa ibig sabihin, pwede ka nang magturo. Kasi ngayon may kailangan- lisensya na no? Kailangan mo pang magpasa nung exam sa board exam Pagtuturo. ng teachers. Right. So, ganun din po doon sa investment taking na yun. Pag kumuha po ng investment sa publiko, hahanapan mo pa siya nung lisensya niya na pwede So, siyang kumuha. Tsaka ang pagkaintindi ko kanina, may secondary Yun na license, po yun. Oh. yung produkto, at yung nag-aalok, lisensyado din. Yun po. Lisensyado din. Lisensyado. So, Kung insurance yan, kung mutual fund yan, lisensyado niyo po yan. Lisensyado po. So kung ako ay aalukan ng kahit sinong kumpanya dyan, hindi ko alam kung lehitimo o hindi, nag-alok at interesado ako, pwede ko ba tanungin sila, yan bang inaalok mo, investment ba yan? O yan ba kailangan akong magbenta para kumita? Pag sinabing investment, yun, kailangan na ng SEC. Okay. Saka po kahit naman, syempre, ang company po kasi, lalo na yung mga scammer, hindi po yan magsasabi ng totoo. Scammer nga. Wala no? naman pong company na magsasabi na totoo. Puro good, lang po, best foot forward palagi sila. Ito ang kikitain mo, ganyan. Hindi ka mo na kailangan tanungin kung anong operations nito, basta ito garantisado, 25%. Ang dapat po, humingi din po kayo wala naman pong problema mag-email sa SEC, wala naman problema tumawag sa SEC. Ang ganda nga nitong website nyo www.sec.gov.ph. Very rich in information. Ang tanong ko, attorney, ganito dahil kadalasan yung mga nagkukonsulta sa amin o sumusulat sa amin, inaalok daw sila ng investment. Sa kanila nanggagaling yung salita na Investment. alam nila in their minds na ang pinapasukan nila investment. Pero siyempre, iba yung intindi mo, iba yung yung documentation. Diba? Ano yung kapalit ng pera tatanggapin mo sa akin? Di ba doon naglalaro kung malalaman natin kung investment yan o hindi? Pag ako'y maglagak ng 30,000, sabihin natin, anong dokumento ang kapalit nun? Anong dapat tignan nila sa dokumentong yon para malaman nila, investment pala to? Iba-iba po kasi ang binibigay nila ng mga Oo. dokumento. Yung po, Iba panlilito mapanlilito. Sa totoo lang, ang haba-haba po. Yung parang sa insurance na mga fine Fine prints print, na sinasabi. oo. Na nandun po, kaliliit na hindi na wala ng chance yung mga investor na magtanong-tanong pa. Kaya pirma na lang po sila ng pirma. Right. Kaya isa pa din po sa dapat pong i-consider yung sinasabing 3 C's sa business, sa decision making sa investment. Diba? Yung compare, consider, and consult. Yung parang- Pakiulit nga po, pakiulit. Compare, consider, and consult. Opo. Compare So, sa nino. compare ka po. Kung halimbawa may investment product, halimbawa po bangko, nag-offer kasi di ba yung nangyari meron, po sa legacy ng bangko, di ba nag-offer pa yun ng mga may sasakyan pa, kung ano-ano pa. I-compare mo po siya sa isang bangko Bangko din. rin. Na bakit itong bangko na to hindi makapagbigay ng ganito kataas? Bakit itong rural bank na to nakapagbigay? Compare doon sa mga commercial Compare. bank. So, compare Maganda yan, mo po maganda. yun. Compare. Ano naman po yung consider? Tapos yung consider, bago ka po pumasok, yung bitawan mo yung pera at ibigay mo doon sa investor, isipin mo muna, consider mo muna. Hindi po yung Nasilaw na sa 25%. Tama. masilaw ka na sa 25%, bigay mo na kaagad yung pera mo. Paniwala ba to? O, ganun. Consider. I-consider mo po muna yung investment mo. Consult. Ano po yung consult? Pag sinabi naman pong consult, tanong ka sa isang professional. Okay. Halimbawa, si sir, pwede mong tanungan, ano po ba ito? Tama po, pwede po bang i-invest Posible ang ba pera ito? ko May mga nagtanong nga sa amin nung sinabi kong ingat, nagalit pa At, yan po naman kasi ang usual, yan po Para ang... bang ba't ko daw binabagsak yung maganda? Yan po ang problema din po namin sa opisina kasi pag nagpalabas po kami ng mga ganyang public warnings, galit pa po yung mga tao, bakit daw pinapahinto samantalang kumikita sila. Wala pang nagre-reklamo. Wala pang nagre-reklamo. Kasi po pahabang kumikita pa sila, wala pang nagre-reklamo niyan. Pero once bumagsak na yung company, nandyan na sa SEC, Yung at mga sasabihin nahuli. sa SEC, anong ginagawa nyo? Wala kayong ginagawa. May tanong po si FJC sa bago namin kayo kinonsider na imbitahan.
meron po ba kayong police power ang SEC? Meron po. Meron. po. Meron? Pero bakit kinwari po yung isang kumpanya na, sabihin ko na, yung kahapon na nilabas nyo sa Philippine Star, na basa po namin yun, bakit po hindi natin, wala kasi kayong huhulihin, hindi kasi nandito no? Tama po. Ayun nga po ang problema. Mabuti po kung ang jurisdiction lang po kasi ng SEC, hanggang lang dun po sa mga corporations na nakarehistro dito sa atin. Kahit foreign corporation, pero nagrehistro po dito dahil merong branch office dito sa atin or may representative office sa atin, nakarehistro din po sa amin. More or less, meron po tayong may sinasabing resident agent na yun ang pupuntahan natin. Pero pag mga nag-ooperate po through the internet, sinasabi na Tatayo lang ng website. magtatayo lang ng website, yan po ang problema natin. Kasi kung halimbawa nasa iba pong jurisdiction, like magme-mention na din po ako yung mga sa PIPC Right. na nangyari po Yung na performance, yun, FJC. Investment Products Corp. Sa Singapore po ang mga base noon. So, paano po tayo? Wala So, po tayong talagang jurisdiction warning doon. ang magagawa, Warning lang po ang magagawa natin kasi wala po tayong jurisdiction doon. Although ang ginagawa naman po namin, we coordinate with the foreign jurisdiction and they are the ones themselves policing na din doon sa citizens. Attorney Monserrate, meron akong last question bago yung kay FJC kasi pasensya na kayo, kinakapos tayo ng oras. Marami po kayong nakita ko sa website, yung mga kumpanya na parang ano pang tawag nyo ron, yung warning, blacklisted, kung ano man yun. Or itong nilabas yung press release nyo last Sunday, binanggit nyo mismo yung kumpanya at saka yung schema nila. Ano yun? Ano yung press release? Hindi ko Yung sa nabasa. EM Goldex intensifying yung warning lang kasi magagawa Warning lang Opo. Attorney Monserrate, gano'ng katagal na po ba kayo sa SEC? 10 years. Kailan lang pala. Pero Attorney Monserrate, sa nakaraan 10 taon, marami na po kayo nakitang sumulpot, winarning, nawala, and etc. This cycle continues. Sa inyong pagkaalala po, meron mo na ba hubang kumpanya na nagbigay ng warning ang SEC, tapos okay pala sila? Or lahat ng nabigyan nyo ng warning, eventually, kasi sa aking panunuri, lahat ng binigyan nyo ng warning, wala na sila talaga. Pero baka meron naman po kayong naalala na kumpanya na nagbigay kayo ng warning sa publiko, tapos hanggang ngayon, kasabayan pa nila BPI, nila PhilEquity, o kung sino mga investment scheme. Wala po. Kasi ang SEC po kasi, lalo na sa departamento po, bago naman po kami magpalabas ng warning, may mga abogado na pong nag-aral. Inaral na po muna. At bago kami nagpalabas ng warning, meron na po kami niyang findings. Meron na po kami. Tama ko bang sabihin, lahat ng nakita kong kumpanya dito na binigyan nyo ng warning as early as yung mga panahon pa nila Balajay, lahat ng binigyan ng warning, nagsara. Nagsara na halos. Maliwanag naman siguro. So, wala na tayong oras at ako gusto mong pasalamat kay Attorney Lalaine Monserrate ng SEC for at least coming over, accepting our invitation para naman ma-educate natin ang listening public. Galing ni Attorney Monserrate, dami ko natutunan secondary license, 20 and above. So, itong mga ating taga-subaybay, FJC. Pagbigyan mo lang ako 30 seconds para hindi magtampo. Sila Ronald Tumbaga ng Olongapo, Catherine Serrano, si Michael na cellphone ender 1708, si Fababier Tumbaga ng taga Olongapo. Kayo po mga nag-text sa amin. Itong nagpapabate, Mary Joy, galing kay Macmac ng Pasig. Lahat po kayo, maraming salamat sa inyong pag-text. Rodrigo Aquino, tuloy-tuloy po kayo mag-text or mag-post sa Facebook ng Ang Pera Mo, Palaguin Mo Facebook, or sa Francisco Colayco Facebook page. Ano ang gagawin mo sa 2,015 pesos ngayong summer? Babasahin po namin lahat yan, susuriin namin. Ako, kasama si Johnny Manubay at ang inyong lingkod, Arman Benko, ng Colayco Foundation at KSK Co-op. Nagsasabi sa inyo na next week ulit, tumutok po kayo dito sa ating programa. Siyempre, kasama pa rin si... Napakabilis ng oras mga kaibigan at sana meron kayong napulot ng maganda kahit konti sa aming talakayan ngayong umaga. At nagbigay tayo ng konting mga guidelines sa pagpaalaga ng inyong therapy bago nyo ilagak in any investment. Ako po si FJC sa ngalan ng Colayco Foundation at ang team Colayco Foundation nagpapasalamat at nagpapaalala ang perang pinaghirapan nyo, palagoy nyo